Pinailan ko nga ho ng plunder case itong si Bongo at si Duterte dahil nakuha namin mga dokumento na worth 6.6 billion infrastructure projects ibinigay, inaward ni Duterte sa tatay at kapatid ni Bongo. Wow. Sabi ko nga, kung ito, dokumentado ho yan. Final ko yan sa DOJ. Kung itong mga diskaya, hinahanap pa natin kung sino yung connection na politiko niyan. Ito, sila mismo. Kaya nga, kompleto yung definition ng plunder. Pagka nagbenepisyo ang pamilya ng first degree of consanguinity, plunder yan ng pag humigit ng 50 million. Ito 6.6 billion po. Oo. Sana sabi ko, si Magalong, maka-Duterte ka. At tinatanong siya pag interview, totoo bang Oo daw, maka-Duterte daw siya. So, paano yun? Tapos, noong 2022, nung nagpunta ako sa Baguio, nag-confide siya sa akin na yung rock netting doon sa Baguio Benguet ay worth 36 billion. Sinabi niya sa akin kung sino yung mga politikong nasa likod nun. Pero ngayon, hindi naman niya sinasabi. Bakit? Kasi mga konektado sa Duterte. Ngayon, sabi ko, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Alam mo na yan nung 2019 to 2022 pa. Parang ngayon may krusada siya pero tahimik siya nung panahon ni Duterte. Kaya sabi ko, hindi yan. Makakalihis yan. Kaya nga ang gusto niya palaging dalhin yung direksyon sa investigasyon dun lang sa 22 to 2025. Sabi ko, ano yan? Lolooban nila yung Independent Commission. Kaya tama lang po yan na tinanggal siya sa ICI. At Senador, dahil dito sa skandal na to, no? Dahil dito sa skandal na to, umuugong yung mga sinasabi na may mga disgruntled elements daw ng ating sandatahang lakas. At medyo may mga confirmation naman na ilan. Pero anong basa ninyo? Yung bang pagde-deny nitong AFP Chief of Staff at DND sapat na para makalma ang sambayanan na walang kuditang magaganap? Actually, kinonfirm mismo ho ni AFP Chief of Staff na nilalapitan siya ng mga retirado. So, meron pong mga grupo ng mga retiradong AFP na tinutulak yung restoration ni Sara. Meron din naman grupo ng mga hindi aligned, sabi nila, na ang tinutulak naman isang transition council. So far, hindi naman kumakagat yung mga active members ng AFP, pero as history would show us, pagka nagkaroon ng political impasse, ibang usapan yun. Kaya yun ang ina-avoid po natin, otherwise magkakagulo-gulo dyan. And by the way, isa si Magalong na member nung sa isang grupong nagtutulak niyan, yung 6. Kaya nga, paano ka niyan? Isa ka dun sa against the administration, tapos you want to be part of an independent commission. Meron na kinikilingan. Attorney, may tanong ka ba kay Senador? Isang question lang for Senator Trillanes. Sir, ano bang tingin ninyo bakit kaya yung ICI ayaw nilang maging public yung hearings nila? Ang palagay ko kasi pagka-public kasi alam nyo ang may tendency magpakita ang tao or ma-influensya ng public opinion. Kaya maganda rin lang yan in the same way na yung mga deliberations sa Supreme Court ay hindi public pero nagtitiwala ang publiko, at least binibigyan sila ng benefit of the doubt na ginagawa nila yung tama. So we're hoping na ganun din ang gagawin dito para hindi sila ma-influensyahan ng external factors. I see. So sang-ayon pala, Kariki, si Senator Trillanes na
dapat wag isa publiko muna yung mga hearing sa ICI. Hindi, ang tanong lang diyan, kailan nila Kailangan isa sa may publiko periodic yun? ano ho sila. Ang kung naman ho dito, kailangan meron silang periodic press briefing para alam din ng publiko kung ano na ang estado, ano yung mga na-find out nila. Tapos, maganda nito, systematic. They should start kung saan talaga to. Ng 2016. Dapat doon nila kuhanin. And probably within the next few days, Oo, kasi nakuha ko, nakalap ko kila Bongo. Ito maliwanag na po ito. In short case ito eh. COA documents po ito. Nakalap po namin ito. Hiningi ko when I was my last few months. Simula 2008, I think, hanggang 2017, lahat ng mga kontratang nakuha ng pamilya ni Bongo sa Davao at sa buong Pilipinas, ando doon. So, bibigay ko po yun. okay, At marami. may sila, mga joint venture with the Diskaya. May mga joint Sa mga ventures. dokumento niya. Okay, maraming salamat po at dapat po sana tuloy-tuloy po tayo, Senador. Dahil wala akong patutunguhan ang ating bansa kung hindi natin talagang wawasakin itong institusyon ng sindikalisasyon ng gobyerno na nagkakaroon ng korupsyon. At maraming salamat po sa inyo. Opo, sana lang po nung panahon ng Duterte, namulat yung mga tao, in the same na namulat sila ngayon, mas masahol pa ho nun. Oo nga, oo. Nun. Anyway, water under the bridge. Sige po, pagpapatuloy na lang po natin. Tuloy-tuloy po tayo. Okay, yan po morning. mga kababayan, ang tinig ng ating kagalang-galang na dating Senador Antonio Trillanes. Magbabalik po ang Everything for Good, makalipas po ang ating station break.